Ayaw, alam mo ba yung may pagtatakpan ka pa, ganun, at ayaw mo lang merong parang gusto mo ibahagi lahat. Straight to the point tayo. Bira! Yun na isang mapagpalang araw sa ating lahat. Wait na po. Magandang tanghali sa inyo mga ka-business, naming minamahal, mga kapapi. At yun nga po mga ka-business, mga kapapi, ay may pinunta lang po ako mga ka-business at si Mercedes ay pagdating ko dito sa loob ng kwarto ay nag-aasikaso kay Baby Boyet. So napansin ko wala pa po yung dalawang bata ay alas 12 pasado na mga ka-business, ang haling tapat. So napakainit at puntahan ko lang po muna mga ka-business doon sa school at para bantay ko baka mamaya ay hindi pa naglalabasan. At nakapag-alala mga ka-business dahil alas 12 kaya alam ko labasan na nila. So hanggang ngayon wala pa at alas 12:40 ay alas 12:27 na mga ka-business. Hindi pa sila nakakauwi. Dapat 12:15 or 12:10 ay nandito na sila. So mga ka-business ay pakisamahan ako mga ka-business, puntahan ko lang sila sa school. Dahil napakainit, sobrang init. Nga po pala mga ka-business, ang panahon natin ngayon ay sobrang init naman ngayon. Kung mga dati-rati ay ulan, yan, malakas na hangin. Pero alam ko, pagka ganitong sobrang init, pagdating ng hapon, uulan yan eh. Kasi yung mga nakaraan, isang linggo, halos puro ulan. Ulan ng ulan. At walang tigil yun mga business. Ikaw, kumusta naman ang pakiramdam mo rito? Hindi kanina, naka-idlip. Naka-idlip? Opo. Tapos pag-isip ko yung namumula yung tapos na dito naipon yung dugo. Bakit? Dito. Kapag gulat pag-gising ko ng ka-business dito. Naipit? Naipit. Tapos, pagka gulat ko na pa, naipit ba? Tapos, umupo ako. Tapos, bigla siyang, yung nangalamba ka siya. Ang lakas. Tapos pa, naninigas. Naninigas yung kamay ko. Bakit? Iwan ko nga. Biglang kanina. Takot nga ako kasi bawa mo. Ginanong-ganon ko mga ka-business kanina habang nangangalamba siya kasi ang lakas ng niya. Hindi yung normal na Kanina lang nangyari na kaya Ano kasi yan? Naipitan ng ugat yan. Wala man masakit. Kaya nga, pag naipitan kasi tayo ng ugat, ayan yan. Naipon yung dito, ugat. Yan, mamumula yan. Sampula. So, sunduin ko muna yung mga bata. At huwag ka muna ditong lalabas-labas. Baka mamaya madampot ka ng sino-sino. Parang wala kang alam-alam eh. Joke lang mga ka-business, biro lang po. Ayun na, siguro mag-aasikaso muna si Mercedes dito sa loob ng bahay. Para naman po bago ako pumunta dito sa kwarto kasi diba, maaga kayo umalis na mission. Pag-alis nyo yun, na ako ng naghugas, ba't di ka nag-vlog? Nagluto ng egg. Para panliwalaan ko yan, dapat binidyo mo, kaya binlog mo. Para siyempre, di ba mga ka-business, meron tayong update sa mga kilusang sambahayan. Hindi ko na kilusang bahay. Diba? Sinerch ko yung cellphone. Siyempre, kasi kailangan ma-share. Di ba? Maibahagi natin yung ating pamumuhay na ganito. Dahil, siyempre, realidad totoong buhay tayo totoong nagbabahagi at syempre kaya lang naman namin ito sinishare mga ka-business para naman syempre ay maging halimbawa na makita ng iba na si ganito ay maswerte pa, di ba? Maswerte pa kami yung iba mga ka-business, di ba? Nasa iba-ibang lugar na pinagsisilbi ang ibang hindi nila kapamilya o pinagsisilbi nila ay yung amo nila sa ibang bansa, di ba? Pero hangad nila na gusto rin nila na
pamilya nila o yung mga anak o asawa nila yung kanilang maaasikaso. Pero kailangan nila magsakripisyo mga ka-business. Yung mga OFW na ating minamahal ay kailangan nila magsakripisyo para sa kanilang pamilya. So dalawa, kalungkutan at kasiyahan at kaluwangan. 3 pala. Oo. Kasi syempre pag kumita sila, yun, mabibigay nila yung pangangailangan ng kanilang pamilya. At syempre kalungkutan dahil syempre namimiss din nila yung kanilang asawa, anak, mga pinaka dyan, yung bunso, di ba mga ka-business. Kaya ako hindi ko na pinili na mag ibang bayan pa para kumita. So dito lang sa Pilipinas ay okay na. Dahil mga ka-business marami naman pong hanap buhay dito. At yung iba naman po ay talaga namang hangad nila na kumita na mas malaki para sa kanilang pamilya. You know? So napakainit mga ka-business. Takbuhin ko lang po muna yung mga bata at kita-kita po tayo sa school. Okay? Antabayan ako ng mga ka-business. Mga ka-business, nandito nga po ako sa eskwelahan ng mga bata at tirikang araw. So sino mo to? Chase. Oh. Sino? Chase. Ano na? Si Catalia. Lumabas sila doon. Ayun patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business, ano? So ayun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Ano po, household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So doon sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin at paki-contact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So ayun, tuloy na panonood. Let's go, bira! Yan, sa may kulay. Lumakad? Nakang baka yan. Ano na sila? Okay na. Pauwi na pala mga ka-business. Nabanggit ng pamangking ko na nasa lubong niya. So yun, uwi lang ako muna mga ka-business. Balik tayo sa ka-business house para makausap natin yung mga bata. Mainit pa naman, tapos naglakad sila. Kamustahin natin sila mga ka-business para masikaso natin sila pagdating ng bahay. Mga ka-business, dito na ako sa bahay mga ka-business. Dito nga po yung dalawang bata. Ayun na si Catalia. Halika. Alam mo bang galing ako sa school? Ha? Galing ako sa school. Wala ka man doon eh. Nandun ako, nakita ko si Kuya Evan mo eh. Okay, isa pa rin. Naglakad kayo? Yeah. Ha? Ako. Tapos, sino kasama mo? Islam. Si Islang. Sigurado ka? Yeah. Nasa si Is. Dito. Ang init kumain ka na? Hindi pa. Hindi pa po. Bati ka muna, bati. Yung mga ka-business mga kapapi. Hello po. Ayun na mga ka-business, mga kapapi. Ay, sorry na, hindi ko kayo nasundo. Na ano ko sa oras. Nalimutan ko yung oras na ano. May pinuntahan kasi ako. Nga po pala mga ka-business, sobrang init. Naglakad sila. Ang payong. Ha? Dala? Ang payong. Ay, may dala ka? Okay pala. Ayun. May dala ka pala kaninang umaga pag atid ko sa inyo. Ayun. Ayun, natid ko kasi sila mga kaninang umaga, mga ka-business. Tapos nangyari, si Catalia po ay
May dala palang ayong. Salamat naman. Ganun lagi ha. Magdadala lagi. Si Ace, may dala rin payong. Kaya, mag-ano lang po kami doon. Asa si Ace? Kumain ka na? Di pa po. Ha? Di po po. Oh, kain ka na din. Halos kararating nyo lang. Basa ang pawis eh. Sobrang init kasi mga ka-business. Sabi sa akin ni Iba na nasa lubong nga kayo, naglakad kayo. Naglakad kayo kanina. Hindi ko na kayo nabutan. Ngayon, pag sabi sa akin, yun, umalis kagad ako. Dito na pala yung mga bata eh. Hindi ko na sundo eh. Naglakad lang sila eh. May pinuntan daw siya. Yung ibang mga business. Pagluto lang ako ng itlog. Kunin ko to. Saan ka magluto dito? Doon. Sa dalawa. Ay, gano'n. Napatawag si Ace. Ayun, antayin lang po natin si Ace, mga ka-business. So, punta natin. Asa si Ace? Doon, sa taas. Kasama niya si Kendo. Ah, Ace. Oh. Ano? Kamusta pag-aaral nyo? Okay lang po. May, assignment? Ha? Kaya nagpubuti po ano. May assignment? Ano hindi mo alam? Hindi ka gumawa? Sabi ni Sir, hindi daw nagsusulat. Nagsusulat naman ako. Sabi ni Sir mo, hindi ka daw nagsusulat. Nagsusulat po ako. Nagsusulat na ako. Oh, patingin niya ako. Ano daw po? Patingin ako. Ayun, pinakuha ko lang muna kay Ace at si Catalia. Patingin ako ng ano nyo, ng ikaw, assignment. Patingin ako ng gamit nyo, dali. Dito ka po. Look this. I have one. So, Alright, ito mga ka-business. naka 1/1. 1/1. So, 1/5. So, isa lang ang nakuha mo. Yes. Naliman mo pa. Kulang pa to. Focus ka sa pag-aaral mo. Ayun ang mga ka-business na nagkaroon kasi sa assignment. Wala ba assignment? Walang assignment. Ito, ano to? Uy. Walang nasagot. Nangyaratang kayo. Zero over 5. Bakit ganito? Dapat na kasi bago ipapagawa ang teacher ng quiz ay nagre-review yan. Dapat iintindihin mo, unawain mo. Nakakalungkot mga ka-business kasi bokya. Huwag kang papayag na. Ha? Science. So, mahina ka sa science. Ano isa pa? Sige, atin mo lang muna. Ito ay dapat... No! No, no, no! No! Ace! Huwag mo patay. No, no, What? no, 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 no. Ha? No, 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 no. Taiwan. Utak raw. So yun ang mga ka-business. Ito naman ay check natin yung notebook ni Alia. Anong subject to? AP. So AP. Sa AP mo,
August 11. So, bakit ganito? Bakit ang notebook mo na ay kukunti lang ng sulat? Dapat ginagamit mo yung kabilang page. Tsaka ilang page pa lang yung susulatan mo. Babakasyon na. No? Wala kang assignment sa AP. Ito. Ano naman to? PPP. May zero ulit yan. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. So, nasan yung tanong? Ba't hindi yung nakalagay yung tanong? Ano ka? Mag-ano ka ng maayos? Bokya, mga ka-business. Ang hina ng ano niya. Hindi ko alam, basta pero bibilang ko siguro ng vitamins to para ano. Tsaka yung mga notebook nila mga ka-business bago kasi 3 lang yung sulat. Oh, asan yung iba? Ha? Oh, ano yan? Wala yan. Drawing ko. Yan, mga anong subject to? GMRC. Bakit ano? Puro sagot, puro tanong. Tapos yung sagot. Mga hindi tapos na ka. Ay, nako. Ikaw lang naglagay nito. Ikaw lang naglagay. Ikaw lang nagsulat nun. Maraming mga hindi tapos na sinusulat mo. Oh. Oh, walang laman. Isa pa. And check ko lang mga ka-business yung kanilang mga notebook. Napansin ko nga mga ka-business kaya halos walang laman na. Ha? English. Walang laman to. Bago. Oo nga, bago nga siya. Asan yung iba? Dapat yung mga tina-transfer mo. Kasi tingnan mo, ito, mape. Yeah. Si baby boy at mga kabisnes. Nakakalungkot yung ganito mga ka-business kasi mga kapapi ay hindi ko akalain ito yung sinasabi nga nila kuya at nila ate na tutukan yung mga bata. So andun yung pagpapaalala nila kuya. Ito nga po mga ka-business na harap ko yung kanilang itong mape ay sinulatan mo ng Tagalog. Parang halo-halo naman yata yung dito, may English, may Tagalog. Ito, math. Sa math. Sa math mo ay alam ko yung kinopya at saka yung sinagot. Saan mo to kinopya? Dito. Asan yung tanong? Ilang tanong? Ilang naman. Kasi dapat may tanong yan bago mo masasagot yan. Baka kaya
Sige na, kumain ka muna. Ace, patingin muna ako ng notebook mo. Tapos na kay Catalia. Huwag mo na kay Catalia mga kabisnes. Ayan. Hindi siya nagsusulat ng maayos. Sa'yo, Ace? Ha? Huwag mo nang pakainin ng itlog yung bata, ha? Hindi sa bulit bawal. Wait, wag. No. 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 Ang tingnan mo, may kanin na yung ulo. Mama. Yung sa'yo, Ace, ganun din. Parang So, walang nakalagay niya subject. Grabe. Ano ba itong mga pinagagawa niyo sa notebook niyo? Ito. Ano mga pinagagawa niyo sa notebook niyo? wala akong ginagawa sa notebook. Ayun yung sinulat namin yun. Ito? Ano to? Wala yan. Ito. Ito, nakapura ko dito. Kasi hindi ko naman ito natapos eh. Huwag kayong papayag na nagsusulat kayo ay hindi tapos. Kasi lang Ayan. video. Kasi ang bilis ng gano ni Sir. Nakahuli pa. Ayusin mo yung sulat mo eh. Iingatan nyo yung notebook nyo. Okay, tura, maaabis. Ginala kasi ito nag-classmate ko eh. Ayaw ni Sir. Ginalaw ng classmate mo. Ingay na baby goyet. Patatas niya. Patatas niya. Halika dito. Ikaw, mami, halika. Eat. Eat ikaw. Eat ang baby boyet. Hello po. Oh, ikaw muna. Ay ka muna, ay. Ay. Ay ka muna, ay. Dali no? Lado ka naman. Ayun nga po mga ka-business, nakakalungkot yung ganito dahil sila Catalia ay walang laman yung mga notebook nila. Siguro kakausapin ko yung teacher nila ulit. Kasi nung nakaraan mga ka-business ay aking nausap ko na naman. At gusto kong malaman kung meron bang pinagagawa, pinasusulat, o meron bang pinasasagutan. Ay, nako. Si Mercedes naman po mga ka-business ay iiwan naman dito sa bahay. At pinapakamusta ko nga sa kanya. Tila wala naman nababanggit na ganyan yung walang laman yung kanilang notebook. Ang mga score ay bokya. Merong 2, merong 3, merong 4. Ay. Minaligaw, perfect, isa. 5. Ay,
Nagkakaroon dito may tapusin natin itong ano na to dahil itong mga bata na to nakakawalang gana naman. Sabi tayo, okay. Yeah. Ito na. Sabi ko kasi, i-check mo yung mga notebook nila. Bakit wala ka nabanggit sa akin na ganyan yung mga notebook nila? Walang laman. Oo, bago yun. Walang mga bago. Bago notebook yan. Eh, ganun din. Ang dami pa palang sulatan nito eh. Bakit pinalitan mo? Sige na. Kanina to kay Ace. Ang ganda ng sulat ni Ace eh, oh. No. Teacher na nag-ano nito, babasahin niya to. Ano mo ba to, Ace? Po. Ito. Ito. Basa na yan. Po. Sa school. Ako. Po. Sa basa namin sa school. Ano ang umalis na. Please. Tapos na natin. Bandahan ka sana ng plato. All. Day. Day. Two. Bus. Then. Will. Mama. With. Tapos ngayon niya ginagawa yan. Have. Always. Always. Us. Ano yan? C-C-O-M-E. O, ang basa dyan. Come. Come. Had. N. Dapat kasi, inano mo sa kanila yan na i-transfer na lang o kaya yung mga bago na yan ay tinabi na lang. Tapos yan na lang ang ginamit. Nakatabi nga yan, pinabit ko siya. O ano nangyari? Huwag kayo nagpapalit ng notebook hanggat hindi ubos yung notebook nyo. Ang dami pa. Oh. Ano ba ang ano mo? Ang gagawin natin dyan? Ayun, pasensya na kayo mga ka-business kasi medyo inaantok ako eh. Ba tayo kumibo? Maraming nasasayang na notebook na hindi nasulatan. Binisita yung notebook mga ka-business. Binisita ko. 3 page, may laman, walang assignment, scorebook, ya. O, di ba? Nakakatuwa ba yon? Kumakain kasi sila mga ka-business. Galing sa school, naglakad. Siguro, hayaan ko na muna. At mamaya na lang mga ka-business, balikan ko po kayo pagka tapos na po sila kumain para makausap natin ng maayos.
Ayun na mga ka-business, andito na yung dalawang bata. Ito po, ayos lang natin yung camera natin. Ayun na mga ka-business, andito na yung dalawang bata. At ano ba nangyari na? Bakit ganun ang nangyari sa mga notebook nyo? Ganun lang yung laman. Sabi mo kanina, sabi ng teacher mo ay hindi ka nagsusulat. Pero sabi mo, nagsusulat ka. Yung chinek ko yung notebook mo, ilang page lang may laman. Oh, sino bang ano yun? Mali. Ikaw o yung teacher mo? Oh. Huwag mong bibigyan ng mali yung teacher mo dahil isa yan sa nagiging pangalawang magulang mo pagka nasa school. Pangalawang magulang nyo yan, yung mga teacher. Tandaan mo yan Ace. Igalang nyo yung teacher nyo. Maging mabait kayo, maging magiliw kayo, maging masipag sa loob ng room, lalong-lalo na maging masipag sa pagsusulat at unawain yung bawat naririnig at tinuturo ng teacher nyo. Kasi ano ang gagawin nyo kung nandun lang kayo nakaupo tapos akala ng teacher nakikinig kayo? So yun, magpapaquiz siya ngayon. Diba? Magpapaquiz siya kasi ni-review niya kayo eh. Nilatag niya yung mga tanong at saka yung sagot. So pagka nagpa-test siya, so wala kayong nasasagot. Ang nagiging score nyo, mababa. 5/5. Dapat maipasa. Ang nangyari, 5/5, nagiging 1/5. Ang tingin mo, nakakaano kaya yun? Masaya ka kaya doon? Yun lang yung score mo. Ako dati, nung nag-aaral ako, hindi ako pumapayag na mababa yung score ko. Hindi ako pumapayag. Kaya ginagawa ko, nangungopia ako. Hindi, joke lang. Joke lang po mga ka-business. Hindi ako nangungopia. Ginagawa ko siya. Kaya nire-review ko siya ng pilit. At ginagawa ko yung abot ng aking makakaya. So ikaw, gawin mo lahat ng iyong makakaya. Mamaya na yan, May. Nakita mo nagbablog tayo eh. Kasi gusto ko rin makuha yung sasabihin mo, yung opinion mo, kung ano bang nagiging experience mo nung nag-aaral ka. Di ba? I-share mo rin sa mga bata. Di ba? Nantok ako. Alam niyo pa mga ka-business, ang sarap lang na hindi maging alam ba yung may pagtatakpang ka pa, ganun, at ayaw mo lang merong parang gusto mo ibahagi lahat. Straight to the point tayo. Yung parang huwag ka nang mag-alinlangan o magdalawang isip pa. Banggitin mo na kung babanggitin mo. Diba man? Tiyan mo si Boy. Eat. Ano masasabi niyang dalawa? Ikaw, ano masasabi mo? Ha? Anong pag-uugaling meron ka? Bakit gaganyan-ganyan ka? Tinatanong kita. Di samugot ka? Diba? Walang mangyayari siya sa buhay mo pag gaganyan ka. Diba? Ganyan ka siguro pagka kinakausap ka ng teacher mo. Ha? Anong gusto mo? Yung teacher mo lagi gusto mo magtatanong sa'yo? Ha? Pangalawang magulang mo yun. Naiintindihan mo? O ako yung una. Di ba? Ay, bakit ganyan ka sa akin? Dahil matapang ako? Ha? Ha? Ikaw?
Wala kang maisip. Dapat, yan ang pag-aralan mo, ang magkaroon ka ng isip. Kaya wala kang mga nasasagot sa mga tanong sa quiz mo eh. Hindi ka nag-iisip. Ano gagawin natin? Sabihin natin na ang galing-galing mo. Sabihin natin, ay perfect yung score mo. O, sino niloko mo? Ako? Diba? Hindi mo pwede yun kasi nag-aaral ka eh. Huwag mong dayain yung sarili mo. Habang nag-aaral kayo, pag sumikapan nyo na. Diba? Dapat may kinakausap mo yun lagi sila na lagi kasi ako mga ka-business na lumalabas, nagmi-mission mga ka-business. So, ang mga bata ay pagkatid ng school, ayun, ganun. At umaasa naman kami na nag-aaral at kung ano man yung pinag-aaralan sa eskwelahan ay yun ang aking expect at saka ni Mercedes. At si Mercedes naman po mga ka-business ay dito lang sa bahay. So, pagdating ng bahay ng mga bata ay yun nga po pinapaano ko sa kanya na kamustahin yung bawat assignment o kaya yung kanilang mga sinulat. Kulit mo kasi. Walang buhay yung vlog na to. Saan kaya patutungo to? No. Tingin mo. Si Mercedes, hindi nagkumikibo. Oh. Halos ano lang, ang mangyayari kasi niyan, kami ang nagpupursige o ako lang. Ganon. Anong bang masasabi mo may sa ganyang sitwasyon ng mga bata? Ha? Ano ko mas paano mag-aaral na mabuti, Paano bang gagawin niya natin kung ganyan yung ano nila, yung score nila nakakadismaya eh. Kasi ako si Boyet, gumagawa ko ng paraan para siyempre gumaling o mawala yung kumano sa balat niya. Diba? So, tapusin ko na itong vlog na to. So yun mga ka-business, siguro po mga ka-business ay hanggang dito na lang po at pasensya na kayo mga ka-business. Maingay si Boyet at yung itong dalawang bata ay tahimik lang. Hindi ko alam siguro po mga ka-business kaya gawin pa natin yung ating magagawa at salamat po ng marami sa inyo sa panonood at suporta at pagmamahal. Sa pagsama nyo sa vlog na ito mga ka-business. Ayun, thank you so much mga ka-business. Salamat po na napakarami. Binabanat lang po tayo mga ka-business. God bless po.